Hello mga friendship! Kamusta na po kayong lahat ngayon? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. And magandang araw po sa inyong lahat. Mga nandito sa buong Pilipinas, saan man kayo naroroon, magandang araw sa inyong lahat. Buongiorno, mesames, and buenos dias, señoritas, señoritos, mi amigo, mi amigas, and señora, and señor. And para naman dyan sa ating mga friendship na nasa parteng Palawan, sa may malapit sa West Philippine Sea, 'di ba? Mula Balabak hanggang Batarasa, mayad nga adlaw kanindong tanan mga tangay and mga kaiban. And syempre naman, hindi mawawala mula sa norte hanggang Luzon. Nainbag nga adlaw kada kayo amen mga friendship. And of course, Assalamualaikum Said. Diyan sa ating mga kababayang Muslim na nasa Mindanao sa mga oras. And Guten Tag! Hello! And of course, Kifik, mga habibi. Alright, sa ating mga kaibigang, mga Lebanese, and sa mga Arabic na mga friendship natin na nandito sa Pilipinas. Alam naman natin yan, all over the world, lahat ng klase ng tao sa mundo, nasa lahat ng bansa yan, meron tayo dyan. Diba? Well, mga friendship, before marami-rami ho tayong mga topic ngayon, and magko-comment lang po tayo, okay? Hindi po tayo magpi-fake news kasi wala po tayong fake news. Hindi ho tayo pares sa mga iba dyan na mahilig hong mag-fake news, pero tayo hindi ho. And syempre naman, mga tatalakayin natin ngayon, mga topic natin, ay kung ano lang ang ating napapanood. O, diba? At naririnig. At yan ay dito lang sa ating mga mata ni Angelita. And syempre, mga friendship, palambing naman dyan. Diba? Mag-subscribe naman kayo sa ating channel at pindutin na rin ninyo ang button bell at nagpalagi kayong update sa ating mga topic. And paki-like and share nyo na rin. And of course, mag-comment na rin kayo kung gusto nyo. Alright! Now, we start. Pero may papanood muna ako sa inyo, then yun ang ating magiging topic sa araw na ito. Nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang babala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng pangalawang Pangulo nang humarap sa mga taga-suporta sa meet and greet noong linggo March 23. Ayon kay VP sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Inakanyang si VP Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Makalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Panelo, magagawa ito ng senador kung totoong naniniwala ito ng mali ang ginawang pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado, tila namamangka sa dalawang ilog ang
senadora dahil nais lamang nito makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte. O ay ang isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senator Amy kaugnay ng nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Ora sa hamon ni Attorney Panelo. Well. O ano mga friendship? Ano sa palagay nyo? Ano bang naiisip nyo doon nung napanood nyo yung video, di ba? Napanood nyo yung balita na sinabi ni Attorney Panelo kay Senator Amy Marcos, di ba? Mag-file siya ng impeachment sa kapatid niya. Kung naniniwala siyang hindi nga talaga legal ang pagkaka-aresto kay kay FPRRD. Senator Amy, nakita mo na, alam mo, kahit anong gawin mong pagpapabango sa mga DD, hindi ka babango sa kanila. Yung mga effort na ginagawa mo, wala yan. Hindi ka rin nila papaniwalaan, believe me. Sino nga naman kasi ang maniniwala sa'yo? Ay kapatid mo ang presidente, di ba? Oh, kapatid mo ang presidente, tapos nakipagmabutihan ka sa kanila, ano nga namang iisipin? Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging mabuti sa paningin nila. Dahil kapatid ka ni President Marcos, kaya ang turing nila sa'yo, kalaban ka pa rin nila. O, diba? Hindi mangyayari yung sinasabi mo. O, sabihin na natin na hindi ka nakikisangkot sa mga alitan nila ng pero pamilya ka pa rin. Pamilya ka pa rin. Kapatid ka pa rin ni President Bongbong Marcos. Magkapatid pa rin kayo. Kaya, ano man ang mangyari, sino magpipiliin mo kung ikaw ang papipiliin, ha? Kapatid mo o ang mga Duterte? Sige nga. O, sino pipiliin mo? Natural kapatid mo, di ba? Piliin mo ba naman sila? Alam mo, hindi ka rin maintindihan ng mga tao eh. Hindi ka nila maintindihan kung anong ginagawa mo. Ano pa talaga ang gusto mong palabasin? Akala mo ba nakakatuwa ang ginagawa mo? Hindi. Nakakasira lang yan ang boto mo. Nakakasira lang ng isipan ng mga mamamayang Pilipino. Instead na magandang imahe nila, ang imahe mo para sa kanila, ngayon ikaw mismo ang sumisira sa magandang imahe na yan, hindi ang kapatid mo. Imbis na manahimik ka na lang, hindi. Nakikisaw-saw ka pa sa mga problemang ganyan. Di ba? Nakikialam ka pa. Ano nga naman ang iisipin sa'yo ng mga mamamayan, ng mga tao? Ano ba talaga ang gusto mong tumbukin doon? Sino ka ba talaga? Di ba? Tingnan mo ngayon, nahamon ka na ni Attorney Panelo. I-impeach mo ang sarili mong kapatid. Attorney Panelo, hindi ka ba naman may topak rin sa utak, no? Sabagay, hindi natin masasabi, hindi natin yan expect na natin yun. Kasi kampon ka naman ni Duterte eh. Kaya talagang ganyan ang mga pag-iisip nyo. Kung hindi ka ba naman na loko, no? Itong si Duterte, na kriminal, na ang daming pinatay, murderer. Anong ginagawa niya? Pinagtatanggol niyo. Yung anak niya, si VP Sara, na magnanakaw, gumastos ng confidential fund, ipinagtatanggol niyo. Gustong i-impeach ng mga tao, pagbayarin sa kasalanan nila. Anong ginagawa niyo? Pinagtatanggol mo, di ba? Pinagtatanggol niyo. I-impeach mo si Presidente. Ano bang ginawa ni Presidente? Ha? Yung pagpapahuli kay FPRRD na dapat lang na talagang hulihin siya dahil may kasalanan siya. Malaking kasalanan ba? Hindi yun kasalanan, Attorney Panelo. Hindi ka ba naman naluloko na, nasisiraan ka ng ulo? Hindi kasalanan na magpahuli sa isang kriminal, sa isang may kasalanan sa ating bansa. Hindi yun kasalanan. Ang kasalanan ang pumatay at magnakaw sa kabanang bayan at pumatay ng libu-libong tao sa Pilipinas. Yan ang kasalanan. Pero ang pagpapahuli sa isang tao para makapagbayad ng mga kasalanan niya, hindi yun illegal.
At hindi yun kasalanan, hindi yun grounds for impeachment. Naluloko ka na talaga. Nababaliw ka. Ano kaya, Atty. Panelo, kung wala na kayang ibayad sa iyo ang mga Duterte, mga Dutaches? Magtatrabaho ka pa kaya sa kanila? Himod-puwit ka lang kasi ngayon dahil mapera ang mga Duterte Malaking binabayad sa iyo siguro, di ba? Kaya ganyan ka kung magsalita. Talaga nga naman, tingnan lang natin kapag naubusan na ng pera ang mga Dutache. Kung meron pa maglulupa sa kalsada at kung meron pang magsisindi ng kandila dyan, magrarally-rally. Tingnan natin kung meron pa. Pag wala nang maibayad sa tawang mga yan, wala na. Ikaw, Atty. Panelo, magtatrabaho ka pa rin ba kay Dutache kahit di ka na binabayaran? Magtatrabaho ka ng libre? Ha? Nagpapatawa ka. Seryoso ka ba? Kaya alam na namin yan. Alam na namin ma-style yung bulok. Kasi ano pa nga naman ba ang pera-pera lang yan Ano nga na ba na-expect ng tao sa inyo, di ba? Hanggat binabayaran kayo, nandyan kayo. Hanggat malaking binabayad sa inyo, magtatrabaho kayo. Di ba? Kung di ka naluloko, hahamunin mo si Senator Amy Marcos na i-impeach ang kapatid niya. Mga baliw talaga kayo, no? Kasalanan na pala ngayon. Okay, mga friendship, only in the Philippines. Tandaan ninyo yan. Kasalanan na pala ng presidente ngayon ang pagpapahuli sa isang taong kriminal at may kasalanan. Kasalanan na pala yun ngayon. Only in the Philippines. Yan. Samantalang sa ibang bansa ang may kasalanan, binibitay. Siniselya elektrika. Diba? Pinarurusahan. Pero sa Pilipinas, grabe, nakakatuwa. Ipinagtatanggol ang mga magnanakaw, ipinagtatanggol ang mga kriminal. Diyan ka bilib sa mga Pilipinong, sa ibang mga Pilipinong sira ang mga kukote. Nabubulag sa mga katotohanan, diba? Nabibingi sa katotohanan, mga bulag, pipi at bingi. Kasi binubulag ng kaperahan. Yan. Ganyan sila. Kaya bulag, pipi at bingi sila. Dahil binabayaran sila. Grabe, no? Ibang klase talaga ito si Paniloklok na ito. Tiruin mo, uutusan niyang kapatid ng presidente para ipa-impeach ang kapatid. Naluloko na talaga, mga baliw. Ay, nako. Okay, ito pa mga friendship panuorin nyo to. Inihayag ito ng pangalawang And sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, dun sumpiit, basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. ng si VP Duterte na magpakita ng ebidensya may banta sa buhay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Okay, mga friendship, anong masasabi nyo doon? 'Di ba? Mayroon na naman silang fake news. So, talaga itong mga Dutache, hindi na tayo magtataka sa kanila. Ang galing talaga nilang gumawa ng mga sinungalingan, no? Ang galing nilang magtahi-tahi ng mga istorya. Pagkatapos, sasabihin nila sa mga didi na ganyan. Ito naman mga didi iyawan pa, no? Nakakatuwa talaga sa mga ito. Biruin mo, sasabihin niyang matutulad kay Ninoy Aquino.
ang tatay niya? Bakit naman magiging ganun? Oh, bakit niya ikukumpara nga naman ang tatay niya kay Ninoy Aquino? Si Ninoy, senator yun. Ang tatay niya naman, former president na nagkasala. Kaya pinarurusahan ngayon, kaya hinuli. Di ba? Si Ninoy, wala namang kasalanan ganyan kapare sa amay. Hindi naman naging presidente ng Pilipinas yun. Si Korea naging presidente pero hindi si Ninoy. Paano nila nasasabi yung mga ganyang bagay? O ayan, dyan na lang makikita nyo mga friendship. Fake news. Talagang pagdating sa mga kasinungalingan, sa mga walang katotohanang bagay, ang galing talaga nilang gumawa ng mga salitang yan, mga ganyan. Ang gagaling, nakaka-amaze, di ba? Amazing talent na meron sila pagdating sa kasinungalingan. Ganyan ang mga Duterte. Nakita nyo? Ano sinabi ni Attorney Claire Castro, ni Yosek? Hindi kailangang ikumpara si Ninoy Aquino kay former President Duterte. Dahil si President Duterte, former President, iba naman ang kasalanan niya doon sa isa. Yung isa wala naman, di ba? Kaya nagkataon nga lang na ganun ang nangyari. Bakit kailangan ikumpara yung mga ganung circumstances dito sa isa? At saka, si former president, ayan, gustong umuwi ng Pilipinas. Kung makakauwi siya, bakit ang hindi? Pilipino siya, di ba? Pilipino siya, diyan siya sinilang, natural. Kung makakalusot siya diyan sa kaso niya, di umuwi siya. Nandiyan ang bahay niya, mga anak niya, ang kayamanan niya. Wala namang pumipigil sa kanya. Kung mapawalang sala siya, di umuwi siya ng Pilipinas. Bakit meron ba nagsabi sa kanyang huwag kang uuwi? Sila lang naman ang nagsasabi yan. Si BP Sara, reyna ng kasinungalingan, di ba? Pa, huwag kang umuwi. Kasi baka matulad ka kay Benigno Aquino. Yan, siya. Siya ang nagsasabi noon. Pero kahit isa sa mga Pilipino, walang sumasabi sa administrasyon. Minarinig ba kayo na nagsabi? Wala, di ba? Walang nagsabi noon. Sila ang mahilig gumawa ng mga kwento talaga. Ang gagaling nila pagdating sa storytelling time. Dapat dyan si VP Sara, hindi yan nag-vice president Hindi yan nag-abogado. Dapat dyan ang kinuha niyan yung mga yung sa history, kasi ang galing niyang, o di kaya yung mga gumagawa ng mga kwento, dapat writer siya. 'Di ba? Kasi yung utak niya masyadong magaling gumawa ng mga istorya. Dapat maging writer siya. Hindi siya dapat naging abogado. Hindi rin siya dapat umupo sa gobyerno kasi nga alam niyo naman kung bakit siya ni-impeach ngayon. Kaya nga itong mga DD shits pinagtatanggol nila yung mga taong may kasalanan. Tingnan nyo na lang si BP Sara. Ayaw nilang ipa-impeach kahit alam nilang nagnakaw ng pera ng confidential fund ng taong bayan. Pinagtatanggol nila. Ayaw nilang tanggapin na nagnakaw, di ba? Tapos ito naman si former President Rodrigo Duterte, ayaw rin nilang ipahuli. Ayaw nilang maparusahan sa pagpapatay sa mga tao at mga pinatay niya. Talaga rin naman ang utak ko. Ay nako. Alam niyo yung yung mga GONG, tsaka BOBO yan. Ganyan ang mga utak nila, mga abogadong POL. Ganyan sila. Kasi ibang klase Yung matuwid, binabaluktot nila. 'Di ba? Ngayon, yung baluktot, pilit nilang itinutuwid. Para para sa pera, natural. May binabayaran sila ng mga dotache. Diba, mga friendship? O kung ikaw ba naman, ako ba naman, isa akong abogado, magtatrabaho ba ako ng walang bayad? No way! Hindi, no? Napakahirap ako dyan. Maghahabol-habol kung saan-saan nandun si Duterte nandun para akong langaw na lagi nakabuntot-buntot kay Duterte. Habol-habol ako dun.
No way, no? Bakit ako magpapakahirap kung hindi naman ako binabayaran? Ay nako, pwede ba? Kaya kayong mga kampo ni Duterte, wag na kayong mga ipokrita. Huwag kayong mga ipokrito at ipokrita. Alam naman natin yan. Ang tao nabubuhay sa pera. Pag walang pera, hindi mabubuhay yan. O, sa bagay, expect na natin yun. Kasi syempre, habang binabayaran kayo, talagang nandyan kayo. Kakampihan at kakampihan yun, ipagtatanggol at ipagtatanggol nyo. Natural yun. Alright, ito naman ngayon mga friendship ha, meron akong ipapakita naman sa inyo yung sinabi naman ni VP Sara. O ayan mga friendship po, basahin natin yung sinabi niya ha. O ayan si VP Sara. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit. 'Di ba? Hindi ako disappointed. Nothing at all. Wow. Hindi na siya maibabalik, hindi na magbabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tanggap na niya. So what we should do as a country is move on from what happened. Wow naman. Ayan mga friendship, nakita nyo yon? Diba yun ang sinabi niya? Meron siyang message. Nag-i-speech siya nun. Abay, magaling, maganda, dapat nga talaga mag-move on na lang. At tanggapin na lang ninyo na talagang hindi magbabalik na si former President Duterte. And eto pa mga friendship pa. Sasabihin niya na si Pangulong Marcos daw ang ayaw ng buwaba sa pwesto. Tingnan nyo naman. Hanggang ngayon, anong tawag nila kay Duterte? Si Presidente. Di ba? Si presidente pa rin dahil hanggang ngayon ang ama pa rin niyang presidente. Kung po pwede nga lang hindi na siguro bababa sa pagiging presidente yan, di ba? Nako, ano nga kaya siyang nag-martial law hindi na buwaba sa pagiging presidente? Baka naubos ng tao diyan sa Pilipinas. Baka pinagpapatay na niya mga yan. Nako. Oh, praise the Lord. Mabuti na lang. At hindi na siyang presidente ngayon. Di ba mga friendship? O kaya nga, VP Sara, tama lang yun. Pati ang mga kampon nyo, sabihan nyo, mag-move on na lang kayo. Tanggapin na ninyo sa sarili nyo na hindi na magbabalik si Presidente. Si Presidente Duterte nyo. Ang inyong presidente pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ay, nako talaga rin naman. Oo. Sabihin mo yung sa bagay, BP, nagka-candlelight na nga yung mga kampon nyo di ba? Nagtitirik na ng kandila sa mga kalsada. Hanggang dyan yata sa dahig, nagka-candlelight na sila. Wow, naman, seryoso? Grabe na yan. Buhay pa nga si FPRRD, pinagtitirik na nila ng kandila. Huwag naman ganun. Sobra naman kayo. May solidarity rally pa. Mamma mia! Porke? My goodness. Talagang daming arte nila, no? Buhay na buhay si Duterte, pinagtitirik na ng kandila. Ay, nako. O, yan, sabi niya, sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman, hindi ako galit, hindi rin ako disappointed. Edi ikaw na, very good. Hindi ka naman pala disappointed Talagang hindi kayo dapat ma-disappoint kasi may kasalanan naman talaga ang tatay nyo. Diba? Kaya dapat lang yun. Tanggapin na lang ninyo sa mga sarili ninyo na ganun talaga ang buhay kasi may batas tayo. May batas tayong pinaiiral. Kaya ang nagkasala ay parusahan. Diba? Kaya tama lang yun, VP Sara. That's right. Mag-move on na lang kayo. Tanggapin na lang ninyo sa mga sarili nyo. Na ganun talagang nangyari. Nagkasala ang isang tao, kaya dapat magbayad.
'Di ba? Which is tama lang. Dahil sinusunod lang ang batas. Ganun talaga. Kaya correct na correct ka dyan. Dapat na lang talagang tanggapin na lang ninyo. Tanggapin na ninyo na nando na ang tatay mo. Gustuin man niya umuwi siya ng Pilipinas, hindi pa niya magagawa ngayon kasi nga sisimulan pa lang ang trial niya, di ba? Medyo matagal-tagal pa yun, September pa. Pero kung mapapawalang sala ba naman siya, maaari bang hindi siya makauwi? Siyempre, natural, uuwi yan. Dahil nandyan ang pamilya niya. Nandyan kayo sa Pilipinas, di ba? Nandyan kayo, nasa Davao kayo. Andyan ang kabuhayan niya. Ang kayamanan niya, natural, uuwi ng Pilipinas yan. O ngayon, kung hindi magsaksid yung kaso niya, edi dyan siya sa dahig. Diyan na lang muna siya sa dahig, di ba? Anyway, makakapunta naman kayo dyan kahit anong oras, dami yung pera eh. Hindi naman kayo mauubusan ng pang-travel ninyo, pamasahin ninyo, di ba? Para pumunta at magpabalik-balik yan sa dahig. Daming pera niyan, ang daming pinapala, pinipiko. Ang pera sa Davao. Ay, nako, talaga rin naman buhay. Kaya, that's a good move, VP Sara. Tanggapin na lang niyo ang katotohanan. Okay? Alright, mga friendship, eto pa. Mga friendship, eto pala, meron pa akong isang ipakikita sa inyo, ha? Wait lang. Let's watch this. Eto naman pala yung mensahe ng Aquino family. Diba, ng family Cojuangco Aquino. Ito naman ang mensahe nila na tungkol dun sa pagkukumpara ni VP Sara sa tatay niya at kay Ninoy Aquino na baril dyan sa NAIA International Airport, yung pangalan niya ngayon. Kaya nga yan inilagay, di ba? Ato, basahin natin ha. Wait lang, pakinggan natin mga friendship. Ayan mga friendship po, reaksyon ng pamilyang Aquino sa pahayag ni VP Duterte. Kung pag-aralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. O, di ba? O, di ba mga friendship? Ibang-iba naman talaga, di ba? Kasi si FPRRD may kaso eh. Si Ninoy wala namang ganun eh. Iba naman ang istorya niya, iba naman ang istorya nitong kabila. Kaya bakit nga naman ikukumpara niya dun? Sa bagay, siya lang naman ang nagkukumpara nun eh. Siya naman ang may sabi. Pero wala namang nagsasabing iba. Siya nagsasabi, tsaka mga kampon niya, ganun siguro. Diba? Well, ito pa mga friendship, may isa pa tayong tatalakayin ngayon. Alright? May isa pa tayong isa pang topic. Okay, ito. Panoorin nyo. Narito sa story ko before, you did say that you will live and die with your president. You will live and die with your president. That would be President Duterte, of course. So I'm trying to reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the West Philippine Sea? Living and dying is different from having different opinion. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawin masama sa kanya, magpapakamatay ako. Pero pag magkaiba nga ng opinion yung magkaiba nga ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo kami magkapatid. Di ba? At saka, you are trying to distance me from President Duterte. Sabi ko na sa inyo, hindi siya pro-America, hindi siya pro-China, pro-Filipino siya. Kaya nga yung ganyang diskarte, ganyan, para respetuhin tayo ng both countries. Tingnan nyo, sa panahon ni Presidente, mayroon ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Mayroon bang naagaw? But they increased their Wala. militarization. Respeto tayo ng China. Yeah. Respeto tayo ng China. Respeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Mayroon ka ba narinig na pambubuli ng Chinese
milisya doon sa ating mga mangingisda sa It West happened- Philippines noong panahon ni President Duterte. It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni Duterte. Less lang, just Less to lang. less degree. Pero hindi kagaya ngayon But na they- wala na talaga silang respeto. Yes, but they continued militarizing. They continued building the islands. And then, Whatever, kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Panahon pa ni Pinoy, andyan na yan sila, nagsimula na yan sila. So, whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli, ating mga isda, hindi nila dinadrive away from doon sa West Philippines eh. meron tayong cabinet member from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Well, sabi mo nga, yung sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kasi laki na ng isang syudad ay nabuo nung panahon ni President Digong. No, kaya hindi rin pwedeng sabihin na hindi aggressive yung China during that time. Actually, yung lumubog na yung muntik mamatay yung mahigit 20, nangyari yan during that time. So, ang sinasabi ko lang naman ay even during the time of Digong, nag-escalate yung China, especially during sa island building. Ayun, yan, agree ako dyan. Totoo naman talaga nangyayari yan, pero hindi tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. At when you say, andyan sila, nagde-develop, ano yung dinidevelop nila? Di ba, yung panahon pa ng bago si President Duterte, nandyan na sila, nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Pangulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay Team China. Yes! Palakpakan natin mga friendship si Bato de la Rosa. Talaga naman nabibilib talaga ako kay Senator Bato, no? Galing niya talaga. Talagang how truly devoted talaga kay FPRRD. Sa bagay, kumbaga number 1 loyalist niya talaga yan. Hindi naman natin masisisi kasi talagang mga kampo naman sila eh. Kaya ganun talaga ang pagiging nila. Kumbaga ang pagkakakilala nila kay FPRRD ay talagang isang santo. Kung pwede nga lang ipagpatayo nila ng statue yan eh. Pagpapatayo nila yan. 'Di ba? Kasi nga talagang sinasamba nila. Naniniwala talaga sila sa lahat ng sinasabi. Well, mga friendship, eto. Meron siyang sinabi doon, no? Ang sabi niya, si FPRRD raw, si Duterte daw ay hindi raw siya pro-China, hindi rin daw siya pro-America, pro-Pilipino raw siya. Yun. Ngayon, mga friendship, eto may sagot tayo dyan, ha? Okay. Pro-Pilipino talaga si FPRRD. No comment tayo dyan. Pro-Filipino talaga si FPRRD. Diba? Kasi, Pilipino siya eh. Natural. Filipino citizen siya. Kaya, saan ba siya nakatira? Ano bang bansa niya? Diba Pilipinas? Natural. Pilipino siya. Kaya, pro-Pilipino siya. Tama naman talaga doon si Senator Bato. Diba? Pinag-isipan niya ng gusto yun. Pero ito, ang sabi niya, si Duterte daw ay hindi raw pro-America. Ay, correct siya dyan. Totoo, hindi talaga pro-America si Duterte kasi tinanggal niya yung mga US bases dyan, di ba? Kaya hindi talaga siya pro-America. Very good, totoo yun. Hindi talaga dahil pinag-aalis niya yung yung mga US bases diyan, hanggang sa Subic, tapos pati yung sa ICC hindi na rin sila nag-join nung panahon niya yun, di ba? Ayaw niya talaga yun. Kasi nga siguro dahil nga marami siyang purpose at marami siyang balak. Di ba? Ngayon eto naman mga friendship. Sabi naman ni Bato Tache hindi rin daw siya pro-China. Eto ha, isipin na lang natin. Hindi nga siya pro-China. Kasi pro-Pilipino siya. Ang sabi ni Bato, hindi raw tayo binubuli ng China, di ba? Yung nangyayari daw ngayon sa West Philippine Sea, ay hindi raw yan nangyayari nung si President Duterte pa.
Isipin na lang ninyo, mga friendship. Isipin natin ang gusto kung matatalino tayo, kung matatalino kayo. Eh bakit ba hindi nga tayo binubuli ng China nung mga time na yun? Ha? Oh. Siyempre, paano tayo bubulihin? Napakabait nitong presidente noon sa China. Di ba? Pinapapasok nga niya para magnegosyo. Eh, yung presidential advisor niya Chinese. O si Michael Yang. Yung mga yan, mga Chinese yan, di ba? O mga Chinese citizen yan, di naman Filipino citizen. Pero ginawa niyang presidential advisor niya. O sige nga. Wala nga nang bubuli sa atin. Talagang walang mambubuli kasi very good ang China sa Pilipinas noon dahil si Duterte ang presidente. Kaya walang mangbubuli, walang magaganyan. Walang ngayon. Eh dahil ngayon, ayaw na silang payagan na pumasok dito at yung mga pogo na yan, pinag-deport na yung mga Chinese sinuhuli, o kaya nagagalit na sila sa Pilipinas ngayon. Kaya ang nangyayari, ganyan, binubuli nila ang mga Pilipino. Kaya bato, diyan ka nagkakamali ng pagsasabi mong ganyan. Pero tama ka doon na si former President Duterte hindi binubuli ang mga Pilipino. Totoo yun. Hindi pinahihiya, di ba? O kasi nga pro-China siya. O, kaya ngayon yung sa West Philippine Sea, wala ko say. Wala siyang masabi, no comment sila. Hindi pa ba yun, hindi niyo pa nakikita yun? Ha? Talaga mga bulag pipi at bingi kayo sa katotohanan, no? Tapos sasabihin mong hindi siya pro-China? Ay, nako, bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Di po ba, mga friendship? And yung sinabi niya na I live and die for his president kay Duterte nga, okay lang yun. Expected na natin yun pag may nanakit sa kay former FPRRD at merong gumalaw. Siyempre, makikipagpatayan siya. Natural, trabaho niya yun. At saka pulis siya, di ba? Natural, pagtanggol niya. No comment tayo dyan. Kasi, okay lang naman gawin niya yun lalo pa kung nakikita na yan, sa harapan na niya na ganung ginagawa kay FPRRD, di ba? Talagang talagang makikipagpatayan siya. Lahat naman ng tao ginagawa yan Lalo na kung malaki ang utang na loob mo sa isang tao, di ba? I die for you. Ganun yun. Tsaka lalo pa kung nakinabang ka sa isang tao, natural. Expected na natin mga ganyang bagay. Kaya saludo ako dyan kay Senator Bato. Saludo ako sa kanya. Natural yun. Kahit naman sinong tao, ipagtatanggol, di ba? Kung nakikita natin dyan. Pero dapat, yung mali, huwag nating panigan. Yun lang ang ibang nangyayari doon. Di ba, mga friendship? O eto pa, mga ka-friendship sabi pa ni Bato. Nung panahon daw ba ni FPRRD, meron ba raw tayong nawalang mga lugar dyan sa West Philippine Sea? Nirerespeto raw tayo ng China. And wala raw tayong nawawalang mga dyan, di ba, mga lugar dyan. Wala, at nirerespeto tayo ng China. Yes, tama rin siya dyan. Nagpapatunay lang yan na talagang pro-China si Duterte. Di ba? Hindi niya naisip yun. Kasi nga, syempre, nirerespeto ng China si Duterte dahil kaibigan nila natural, re-respetuhin nila yun. At saka, meron silang gustong mangyari sa Pilipinas na inaayunan ng presidente. Natural, pakikisamahan nila ng gustong isang tao. Di ba, kahit ako man ngayon, meron akong gusto dyan sa isang lugar na yan. Natural, kakaibiganin ko ang mga barangay kapitan dyan, di ba? Para pagbigyan nila ako. Kung pwedeng suulan ko yan, gagawin ko para lang magawa ko yung gusto ko. Parang ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya sasabihin ni Bato, hindi raw pro-China si Duterte. Nandun na lang sa bibig rin naman nila na paghuhuli, di ba? Napaghuhuli sila dun. Hindi siya pro-China dahil nung nasi presidente bang nandito, may nangyayari bang may nangbubuli ba? Wala.
May nawala bang mga lugar? Wala. Nirerespeto tayo ng China. O syempre, ano bang sagot doon? O, nirerespeto nga tayo kasi nga, ganun sila ng China. Diba? Ano ba tingin niya doon? Hindi pro-China? Naluluhok na. Ay naku, parang ginagawa tayong mga tanga, mga friendship, no? Ginagawa nila tayong mga walang utak na hindi tayo nakakaintindi. Computer generation na ngayon. Kahit pa paano, may alam na mga tao, hindi na tayo panahon ni Magellan. Naaanga-anga tayo, tatanga-tanga, hindi na tayo ganun ngayon. Computer generation, high-tech na. Oh, high-tech na tayo ngayon. Kaya, hindi naman tayo ganun kabobo pa, Paris noon. Kahit papano, alam na natin yung mga nangyayari. Lalo pa ngayon, may social media na. May YouTube na, may Facebook na, lahat. Andiyan na, may Google. Saan ka pa? Oh. Kaya hindi na tayo tatanga-tanga dyan. Isang bagay lang, i-Google mo, nando na. Diba, mga friendship? Tayo ba naman mapag-iisang pa sa mga ganyang bagay? Oh. And ayan, bukod sa nirerespeto tayo ng China, minaririnig ba daw kayo doon sa mga Chinese militia na pambubuli sa mga mangingisda? Pinalalaya sila? Hindi, di ba? Correct, wala talaga, hindi. Siyempre, kasi nga nililigawan nila si Duterte noon dahil marami silang gustong gawin sa Pilipinas. Kaya natural na lang yun. Makisama sila ng husto. Di ba mga friendship? Pag ikaw may kailangan sa tao, makisama ka. O ganun din ang nangyayari yun. Yung bansa niya may kailangan sa bansang Pilipinas, kaya magkakaibigan sila. Friendship sila. O, di ba? And eto pa. O, yun daw nung mga time daw na yun, yung mga nagbi-build ng mga building ron, saan ba yun sa, ano bang island yun, di ba? Dati na raw yun, panahon pa raw ni Pino yun, nung siya pang presidente. Okay, palagay na natin panahon pa nga ni Pino yun. Pero, nung naging naupong presidente si Duterte, pinagpatuloy yun, di ba? Hindi naman niya hinadlangan, hindi niya question. Kaya yun ang pinagmamalaki ni Senator Bato. Nirerespeto ng China ang Pilipinas nung panahon ni Duterte. Walang mga itinataboy ng mga fisherman, wala ring mga binubuli na pares na nangyayari ngayon. Kasi nga ngayon, lumalaban na ang China, ay lumalaban ang Pilipinas sa China. Ayaw nilang yung mga ginawa nila noon sa Pilipinas nung panahon ni Duterte, di ba? Kaya ginaganyan tayo ng mga Chinese ngayon, ng China. Binubuli tayo. Kasi nga, ganun na nga dahil pinagbabawalan na yung mga ginagawa nila. Ayaw na ng gobyerno ngayon na gawin yung mga ginagawa nila noong panahon ni Duterte. Kaya nagagalit na sila. Nung panahon nga naman ni Duterte, nagagawa nilang lahat ng gusto nila sa Pilipinas. Kaya natural, karespeto si Duterte sa mga Chinese. Diba? Lahat nga nakapasok sa Pilipinas. Lahat nandito sa Pilipinas yung mga scammer diba? Sino ba nagtatag ng mga yung mga pogo-pogo na yun? Diba mga Chinese yan? Sino bang mayayaman dito sa Pilipinas? Hanggang ngayon. Diba mga Chinese ang yayaman? Halos sa kanila na halos sariin na nila ang Pilipinas. Sa dami nila dito sa Pilipinas. Makita mo, puro China ang yayaman talaga nila. Sa bagay, hindi lang naman panahon ni Duterte yan, kahit noon pa yun. Pero, ang isipin na lang natin, mas matindi ang nangyari nung si Duterte ang naging presidente dahil halos nakapasok sila, mga negosyo nila, mas dumami pa. Diba? Ay, nako. Mga friendship, talaga naman. Nga naman kapag tuta ka talaga ng isang malaking tuta, papakatuta ka na lang talaga. Ganun nangyayari sa kanila. Okay, mga friendship, eto naman pakinggan naman natin si Baste dito sa speech niya. Rudy Duterte stood up for every mandato at artisanal politicians di na gusto
kausapan aning nasudlan ni gusto mo na ng Rodi Duterte niya kay mapunilyanso ang ilang mga doon sa Tigos ng administrasyon ni Marcos, si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag wala ng himo, ang atong pinalanggam ang mahal ni sa O yan mga friendship po, ito si Baste, no, nakakatuwa. No? Nakakatuwa mag-speech. Binigay raw ni Presidente ang tatay niya sa ICC. Kaya mag-stood up daw sila. O di mag-stood up ka. O, gawin ninyo ka anong gusto ninyong gawin ngayon. Total may mga power naman kayo eh. Tingnan natin kung mananaig yung kasinungalingan sa katotohanan. Kahit anong gawin ninyo. Alam mo kung ako sa'yo, Baste, Duterte, mag-move on ka na rin lang. Kung yung ate mo nga si Sara ay nakapag-move on na, di ba? Wala na raw siyang nararamdaman, hindi na raw siya disappointed, tanggap na niya. Na hindi na raw magbabalik ang ama niya. Ay, dapat ikaw, gano'n na rin ang gawin mo, Baste. Pagbutihin mo na lang pagiging mayor mo. Tumatakbo ka para man ngayon, di ba? Vice Mayor. Dapat mangampanya na lang kayo, ayusin na lang ninyo ang buhay nyo. Paubaya na lang ninyo sa ICC ang tatay nyo kasi nagkasala siya eh. Dapat lang yun. Magbayad siya ng kasalanan niya, pagbayaran niya. Kaya dapat tanggapin na lang ninyo kung ano ang katotohanan. Ayun ang totoo eh, kahit anong gawin nyo. Kahit anong gawin ninyo dyan, ng mga kampo nyo, ng mga alagad nyo, kung mananaig ang katotohanan at ang kabutihan, katotohanan at kabutihan pa rin. Nandyan lang naman si Lord natin, di ba? O sa bagay kayo, nandyan naman yung sikibulok nyo eh, yung sa Kingdom of Jesus Christ nyo. Nakakausap nyo pa nga ng personal, di ba? Na natin kung tutulungan niya yung kanang kamay niya. Ay nako Baste, mag-move on na lang kayo. Si Inday Sara nag-move on na, mag-move on ka na rin lang. Diba? At tanggapin na lang ninyo ba yung katotohanan ng maluwag sa dibdib nyo para makatulog kayo ng maimbing. Gawin na lang gawin. O tapos ito pa, isa pa si Bongo ha, ito pa mga friendship. Pakisuot ng medyas. Sino mag-medyas sa ganyan mo? Ay, nakakatuwa si Bongo, no? Sino ro kaya ang magsusuot ng sapatos ni FPRRD doon? Ay, naku, nakakatuwa talaga tong mga kampo ni Duterte, oo. Senator Bongo, di pumunta ka ng dahig. Samahan mo doon si FPRRD, ikaw magsuot ng sapatos niya. Oh, diba kung nag-aalala ka, worry ka. Nag-worried ka na sino magsusuot ng sapatos niya. O di ikaw, pumunta ka doon sa dahig, paglingkuran mo siya doon. Okay lang yun. Diba? Payag naman kayong maging julalay niya eh. Pati magpaka-julalay na lang kayo. Samantalang nung nasa Hong Kong pumunta yan doon. Oh, ang lakas-lakas. Tapos nung itong huhulihin na siya sa naiya, biglang nagkasakit, naka-wheelchair na, nung dadali na sa Villamor Air Base. Ganun naman talaga kapag nahuhuli na, yung mga may kasalanan, bigla na lang nagkakasakit, di ba? Oh. Ayan naman yung mga etcheng ng mga mga paek-ek pamor ng mga Pilipinong nasa posisyon na nahuhuli na nagkakamali. Yung mga kaek-ikan nila, kunwari may mga sakit-sakit na sila. Yan naman mga kaartihan eh. Mga kaartihan nila yan. Yung pag walang ganun, ang lakas-lakas nila, very healthy sila, di ba? Magsasalita nga, pag mumura-mura, di ba? Nang nasa Hong Kong siya, lakas-lakas siya dun. Ano naman pag sinasabi niya. Tapos nung nahuhulihin na ng ICC, biglang nagkasakit. Biglang kahit pagsuot ng medyas, hindi na makapagsuot. Ay, nako. Talaga naman mga friendship, oh. O
Okay, mga friendship, magpapaalam na naman po tayo. 'Di ba? Goodbye to everyone na magbabalik kami sa mga susunod kong video dito pa rin sa YouTube channel natin. And before that, huwag niyong kalimutang like, share, subscribe, and pindutin na rin ninyo ang bell. Inulit ko lang yung parang sa kanina. And syempre, goodbye mga friendship. Goodbye for today. And adios, nos vemos. Que tonggasen buon dia. And sa mga kaibigan nating mga Japanese, sayonara. And of course, sa mga Frances, erebor mes. Arabaradichi, mga friendship. Magbabalik kami sa susunod dito lang sa mga mata ni Angelita. Bye!